Ako'y ipinanganak sa isang liblib na lugar na ang tanging makikita ay mga punong kahoy o kabundukan. Na ang tanging maririnig mo ay mga huni ng mga ibon. Mangilang-ilan na kabahayan. Malayo sa kabihasnan. Ang aking mga magulang ay hanap buhay manguha ng punong kahoy upang ibenta sa kabihasnan, upang may maitawid na pagkain sa pang-araw-araw. Nag-iisang anak. Ngunit kagaya rin ako ng aking mga magulang, di nakatungtong sa paaralan. Hindi nakapag-aral. Sabi nga, no read, no write. Nagkaisip ako. Lumaki, ngunit kahit isang letra di magawang basahin. Na kahit nangarap ako makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit walang pera ang aking mga magulang. Hanggang isang araw parehong binawian ng buhay ang aking mga magulang. Naiwan ako mag-isa sa isang liblib na lugar. Kung saan di ko alam anong kahihinatnan ng lahat ngayon wala na sila. Hanggang nagpasya akong lumayo sa aking kinalakihan. Pumunta ako sa isang syudad kung saan anong nag-aabang sa akin doon sa aking pupuntahan. Hanggang humantong ako sa isang napakagandang lugar. Maraming ilaw, magagandang kasuotan, magagarang mga sasakyan, mataas na mga gusali. Ngunit sa mga sandaling yun, hindi ko na alam saan ako patungo. Wala akong matitirhan. Kasabay ng pagkalam ng aking tiyan. Dahil hanggang ngayon, wala pa akong kain. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang napadako ako sa isang madilim na lugar. Takot ang nadarama ko. Halo-halong emosyon. Ngunit pilit ko nilalabanan ng pagod ko at antok, gutom ang aking nadarama. Hanggang napagod na ang aking katawan. Naupo ako sa isang bakante upang magpahinga. Ngunit hindi ko na mapaglabanan ang aking pagod at gutom. Hanggang ginupuan ako ng aking nararamdaman. At tuluyan na akong nakatulog sa lugar na kung saan ang medyo madilim. Hanggang may naramdaman ako na hindi na ako nag-iisa. Naramdaman ko na lang ang bawat haplos niya sa aking katawan. Na bawat pagtampi ng waring may halong pagmamahal. At sa bawat kilos ng kanyang kamay, animo parang may hinahanap. Hanggang matapos ang gabing yun, na kahit anong gawin, manlaban, malaki sa akin ang lalaki. Sa isang gabi, ang tanging iniingatan kong puri ngayon ang wala sa isang ilaw. Ngunit wala na ako magagawa sa sandaling yun. Kundi ang lumuha ng lumuha sa aking sinapit. Hindi ko makakalimutan ang lalaki nagwasak ng aking puri. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Dahil hindi ko alam saan ako patungo. At hindi ko alam paano basahin ang bawat litrang nakikita ko. Hanggang humantong ako sa isang napakagandang lugar. Puno ng mga ilaw, nagkagandahang mga babae, maraming nagkagandahan mga sasakyan. Hanggang may isang babae ang lumapit sa akin. Puno ng makeup ang kanyang mukha. Hanggang sabi niya, saan ako pupunta? Hanggang sumama ako sa kanya. At kinupkup ako
ako ng matandang babae. Isa pala siya sa mga may-ari ng tinatawag na bahay aliwan. Hanggang nagtrabaho ako sa lugar na yun. Labag man sa aking kalooban, ngunit wala akong magagawa pa upang mabuhay at makipagsapalaran ng buhay dito bilang isang Magdalena. Isang babaeng kahit sino-sinong lalaki. Mga lalaking panandaliin aliw ang hanap sa lugar na yun. Mga lalaking kahit sandaling kalayaan, makalaya sila. At dito ako namuhay bilang isang Magdalena. Kinukutya, hinuhusgahan ng mga tao. Ngunit kailangan kong gawin upang lumaban sa mundong mapanghusga. Nagpatuloy ako sa ganitong trabaho. Ngunit diring-diri na ako sa lahat. Nakasadlak ako sa putikan. At punong-puno ng dumi ang aking katawan. Na kahit sino pwedeng dumampi upang maibsan ang kanilang pagkauhaw. Ngunit di ako masaya sa ganitong buhay. At ang tanging ipinangako ko sa aking sarili, isang araw, yayaman ako. At ang katawan ko na ito ang aking gagamitin upang makaahon ako sa lusak na kasinasadlakan ko. Nagsumikap ako, nag-ipon, nag-aral sa umaga at sa gabi sa bahay aliwan. Hanggang sumapit ang aking pagtatapos sa secondary. Napakasaya ko, nagawa ko ang pinangako ko sa aking sarili. Ngayon natuto na ako sa dating kahit isang letra di ko magawang basahin. Hanggang isang araw, isang pamilyar sa akin nakita ko sa aking trabaho. At di ko makakalimutan ang taong yun. Na naging bahagi ng buhay ko. Na minsan nagwasak ng tanging iniingatan ko. Ang taong naghahalay sa akin. Ngayon naririto siya sa aking harapan. Halos gusto kong ipamukha sa kanya ang kanyang ginawa. Ngunit nagbago ang isip ko. May ibang paraan upang makaganti ako sa kanya. Alam kong nabighanay siya sa akin. At ang sabi niya, alam mo, parang nagkakilala na tayo. Hindi ko matandaan kung saan at kailan. Para bang may namamagitan na sa atin. Ngunit lahat yun ay aking binaliwala. Hanggang parati na siyang bumabalik sa aking trabaho. Parati kaming nagkasama. At sumapit na nga ang aking pagtatapos sa college. At nagawa kong pag-aralin ang aking sarili sa paraan ng aking katawan. Bilang isang bayarang babae. Isang babaeng bayaran na kinukutya. Hinuhusgahan. Ngayon hawak ko ang diploma. Ngayon masasabi kong naririto na sa aking pangarap. Ngunit hindi pala ganun kadali. Nakalimutan ko ano ako dati. Dahil kahit hanggang ngayon dala-dala ko ang salita ang nakatatak sa akin. Isang Magdalena. Nagpatuloy ang komunikasyon namin. Unti-unti na ako nahuhulog sa kanya. Isang mayaman, edukado, gwapo. Ngunit sa isang kubli ng puso ko, paghihiganti ang tanging nais ko. At iparamdam ko sa kanya ang lahat ng ginawa sa akin. Ang pagkawasak ko. Ang pagkawasak ng puri ko dahil sa kanya. Ito ang gagamitin ko upang makaganti ako sa lalaking minsan naglapastangan sa akin.